Eto, may medyo matagal-tagal na nahimik 'tong issue ni Pura Luca Vega. Kasi medyo matagal-tagal din kasing umabot, matagal-tagal din yung inabot yung siguro preliminary investigation, 'di ba? Nasa prosecutor, eh. Pero ngayon, mga kotsero, hindi na siya hindi na siya tawag dito, speculation. This time, hindi na 'to wala na sa prosecutor 'to. Wala na. Bakit? Kasi po, naglabas na ng warrant ang korte laban kay Pura Loca Vega. At not just that, inaresto na siya kanina. Bago tayo pumunta sa topic na yan, tayo muna ay magsha-shoutout sa ating mga kaibigan sa Sendwave! Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, pwede na po kayong magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fee. Ang gagawin nyo lang ay i-download si Sendwave sa inyong mga telepono. Gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shop at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Ulitin ko po, wala pong remittance fees yan. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared, may karagdagang pang $20 kayong makukuha! Ayan, ganito na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Arestado na siya! Ayan! Pura Luca Vega. Goes to show if you say something against Jesus, you'll get yours. You'll get what you deserve. Ayan. So, ano nangyari? Pura Luca Vega nabbed in Manila for amanamin performance. Wow, may ganun talaga factor, no? Sabi, Pura Luca Vega, an alum of Drag Den Philippines, was arrested after he was served a warrant of arrest on Wednesday, October 4. Ibig sabihin, mga kotsero, ulitin ko po pag ikaw ay nahainan na ng warrant of arrest, sinabi ko nito kahapon dun sa video ko tungkol kay Byron Cristobal, pag nahainan ka na ng warrant of arrest, ibig sabihin nun, ikaw ay isa ng pugante. Wanted ka na. Bakit? Kasi wala na sa prosecutor yung kaso. Nakitaan ka na ng prosecutor ng probable cause para kasuhan. Kaya inelevate na sa whatever court has jurisdiction over your case. Korte na ho ito. Judge na po ang nagsasalita dito. Hindi na DOJ. Hindi na yung prosecutor nyo dyan sa lugar nyo. Hindi. Sino ang naglabas ng ito? Judge Zarina Encarnacion Samonte Villanueva. Haba ng pangalan ni Judge. Manila Police Station 3 ang umaresto sa kanya. Oh, yan. Korte na yan. Kaya po, pag ganito, wag nang basta pag may warrant, medyo ingat-ingat na kasi korte na yan. Nasa jurisdiction na ng korte yan. At anything you say and anything you do can be construed as aiding and abetting the criminal or the alleged criminal, the accused. Tulad nung kay Byron kahapon, 'di ba? Nandoon si Bantag. O di binigyan mo ng plataforma yung wanted person na magbigay ng kanyang saloobin sa mga nagaganap. Which should be done in court. Dapat sa loob ng korte ginagawa yun. Lalo na pagtungkol sa kaso. Diba? So, ingat-ingat na lang sa susunod. Ano yung kinaso sa kanya? Ito yung sinabi ng RTC, oh. RTC agad. Hindi man lang sa MCTC or sa MTC. Hindi, RTC. Kasi criminal case. Kinaso sa kanya, ito. Immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows, and of Revised Penal Code Article 201 as amended by PD 960 in relation to Republic Act 10175. Ano to 10175? Wait, tingnan natin. Ano yung 10175? Cybercrime ba yan?
Cybercrime nga. Cybercrime law. RPC, anong crime to? RPC Article 201. Immoral doctrines. Ayun. Putik. Tapos sa ano pa siya? Cybercrime law, mga kodyero. Upgraded to ng isang level. Bad trip. Whatever the penalty is will be upgraded by one level. Kung ano yan, cybercrime. Kawawa naman to si Pura. Binigyan naman kasi siya ng pagkakataon mag-sorry. Mag-sorry ka na lang. Mag-sorry ka na lang. Ayaw niya mag-sorry. Sabi niya, sige pa, dagdagan nyo pa. Sabi niya, di ba? O di yan, nakasuhan ka tuloy. Binigyan ka ng pagkakataon to what do you call this? Repent. Yan. Kaso hindi mo ginawa eh. O di ngayon, magbabayad ka 72,000 para sa piyansa. Tapos, ayun, 72,000 para sa piyansa. Laki pa rin. Ang laki pa rin, mga kotsero. Kasi, kung naalala ko dati, nung huli ko siyang tinapik, naghahanap pa siya ng donasyon para makahanap ng abogado. Oh, wala kakamping na tumulong. Nasaan yung lawyers for Lenny? Nasaan kayo nung kinailangan ko kayo? Oh, di ba? Humihingi ka ng pera, tapos asan yung lawyers for Lenny? 72,000 to pang piyansa. May bigat sa bulsa niyan, mga kotsero. 72,000. Dami ko nang pwedeng gawin dyan sa 72,000. Tapos, si Pura Lukay, pang papiyansa lang. Grabe. Bigat na ito. Okay, tapos, ayan, yan yung warrant niya. Ngayon din nilabas. So, nilabas ngayon din siya inaresto. Kasi baka nakita sa address. Ayun, sa Santa Cruz lang pala kasi. Tama. Arestuhin nga talaga siya agad. Agad-agad. Yun, binigyan naman siya ng pagkakataon mag-repent. Hindi niya ginawa. Tapos, pinagpipilitan pa niya. Drug is not a crime. Alam nyo, ito yung ito yung hindi maganda sa ginawa nila. Ginawa nila tong gusto nilang palabasin na parang hate crime. This is not a hate crime. No one hates the LGBT community sa Pilipinas. Hindi yan uso dito. It's not a hate crime. There's no hate dito. Actually, kung hate crime pa nga, hindi pa nga to. Ang gusto nilang palabasin, biktima sila. Ang nakakatawa pa dito sa sinabi ni Pura. Teka, wait. Di yan, mamaya na yan. Saan na yung sinabi niya? Ito yung ginawa niya eh. Tapos isa pa yun, nagrarakrakan sila. Ayan o. Sabi niya, dagdagan nyo pa, pakialam ko. O yan, di nakakasuhan katuloy. Ano kayang ginagawa nito ngayon sa BJMP? Kamusta na kaya kayo ni Mayor? Huwag kang pupulot ng sabon. Anyway. Ayun. Grabe. Bigat na ito. Meron pa siyang meron siyang sinabi kanina na medyo ito nga, yung gusto talaga nilang ipakita na ito ay isang crime against human rights. Yun. Crime against human rights to. Kasi, meron siya sinabi, ito tungkol sa cultural practices. Yan. Sabi niya, Vega noted that the charges I will not succumb to your pronouns. Hindi ako susunod sa sa pagiging sa grammar police nyo pagdating sa pronouns. He's facing
come with the hopes of upholding the freedom of expression for all, okay? The law should not be used to persecute minorities, quote-unquote. Ito yung ibig ko sabihin kanina. Gusto nilang i-frame ito. Gusto nila tong tingnan ng taong bayan bilang isang pag-persecute o discrimination ng minorya. Minorities daw eh. For our unique cultural practices. What the heck? What kind of cultural practices are you doing? Anong klaseng cultural practices yan? Bakit hindi alam ng lahat? Ano, may indigenous community ba kayo dyan? Kayo-kayo lang? Nakakabuo na kayo ng cultural practice? What the heck? Buti na lang, alam nyo mga kotsero, ang laki ng tulong sa akin ng law school. Kasi, kakatapos lang namin pag-usapan to kanina sa klase. Itong topic na to. Tawag dito, yung cultural, yung customs, culture, etc. Kasi pinag-usapan namin sa klase kanina, civil law. Merong provision kasi sa civil code na sayin na lang natin ang sakto. Ayun, baka mamaya sabihin kung ano pinagsasabi ko dito sa channel ko. Ayan, eto. Tungkol sa customs or cultural practices. Customs, di ba? Article 12 ng Civil Code. Luma na nga itong Civil Code ko, 2016 pa to eh. Dapat nga updated na to. Kaso wala pa akong pera. Anyway, sabi, Article 11, customs which are contrary to law, public order, public policy shall not be countenanced. Okay. Pag daw ang isang custom ay hindi, or isang cultural practice ay illegal or kontra sa public order or kontra sa public policy, ay hindi raw ito i-recognize. It will not be countenanced. Pero may kasunod yon, Article 12. Ang sabi po sa Article 12, a custom must be proved as a fact according to the rules of evidence. Ibig sabihin, mga kotsero, pag ikaw ay nagkiklaim ng isang cultural practice, pag sinasabi mo na iyong ginagawa ay isang cultural practice, kailangan i-recognize ng korte. At kailangan magpapakita ka ng ebidensya na itong pinaggagawa nyong ito, sana yun? Yan, yung pinaggagawa nyong yan, ay parte talaga ng kultura nyo. Naging parte naman ng kultura ng Pilipinas to? Parang hindi pa yata. Hindi natural sa atin yan. Hindi natural sa atin yung nang babastos ng reliyon. Hindi yun natural sa atin yan. Maski nung Catholic pa ako, hindi kami tinuruan na maging ganyan. Alam nyo kung saan ginagawa yan? Kung saan hindi issue yan? Punta kayo ng UK. O, diba? Ganyan yung ginawa ni Sino ba to? Yung Becky na singer. What's his name? Yung nagdamit demonyo. Ayun. I forget his name. Kala ko may nag-comment. Wala pala nag-comment. So, yun. Ayun, si Sam Smith. Si Swam Smith. Si Sam Smith. Oh. Yun. Pwede gagawin talaga nila yun. Kasi okay lang sa UK yun. Sa US, etong si Doja Cat. Recently lang, nag-viral siya sa US kasi nagdemo-demonyo na rin siya. Doon okay lang 'yun, katanggap-tanggap. It's not pleasing, pero it is accepted. Kasi ganun yung kultura doon. Sa Pilipinas, hindi tayo ganyan, wala sa kultura natin 'yan. We uphold religious practices. In fact, nasa constitution pa nga natin 'yan eh.
Hindi ka pwedeng sumulat ng batas na pipigil sa ekspresyon ng reliyon. Nasa Article 3 yan ng Constitution natin. We uphold religion in the same way we uphold our government. Halos pareho. Kaya nga may mga pari tayo dito na abusado eh. Diba? Nakikialam sa politika. Yun na ibig ko sabihin na abusado ay nakikialam sa politika. Iba pa yung gumagawa ng krimen. Pero for the most part, yung nakikialam sa politika. Kasi nga, we hold them to high esteem. Tapos babalahurain mo ng ganito. Come on. Huwag kang pa-victim. Huwag kang pa-victim. Own up to what you did. Ginawa mo yan eh. Pinagsosorry ka, hindi ka nagsorry. Binigyan ka ng pagkakataon na mag-repent at mag-relent sa kasalanan sa offensive na ginawa mo. Hindi mo ginawa. O may nag-file sa'yo ng kaso, sasabihin mo bigla, you're being discriminated. Sasabihin nyo bigla, I'm being this is our cultural practice. Saan? Dinala nyo na ba sa korte yan para i-declare ng korte na, oo, ito ang cultural practice when it comes to drug? Kaya nakakatawa itong mga friends ni Pura Luka. Nagsusuporta daw sa kanya, drug is not a crime. Wala naman nagsasabing krimen ang pagdadrag. Wala nagsasabi niyan. Ang krimen dyan, in the process of doing your drug thing, in the process of doing your drug, you did something that offended a community, a religious community. Alam ka naman mag-adjust yung religious community sa inyo. Binigyan kayo ng pagkakataon, mag-sorry, wala. Oh, sige. Tapos ngayon, biglang sasabihin nyo, drug is not a crime, etc., etc. What the heck? Ano kalokohan yan? Ayun, drug is not a crime. Free Pura Luka Vega. Isa lang naman pala yung nag-comment. Kala ko naman buong community nila. Hindi naman pala. Nagra-rally daw. Ayan, sabi. Nag-comment daw. They're disturbed. Yan. Today's supposed to be a celebration of the local drag scene, but instead one of our sisters, one of your brothers maybe, is in police custody. Ayan, power tripping lang daw, etc., etc. Shady move. Okay. Na-offend kayo dahil hinuli yung isa sa kasama nyo sa kasalanang ginawa niya. Hindi nyo na iniisip yung isang buong community ng mga Katoliko, mga Kristiyano, and to some degree sa mga practitioner ng Islam na tumitingala kay Jesus bilang si Isa. Hindi kayo na-offend doon? So kami, adjust kaming majority sa inyo? Tama ba? Nung binigyan kayo ng pagkakataon kumompromiso, ayaw nyo maipag-compromise. Kasalanan pa rin namin. Ito, may nag-mention kay Senyor Aguila. Tingnan nyo kay Senyor Aguila. Kailan lang siya sinita? Nung may ginawa ng krimen, di ba? Pero kulto. Kulto. Pinigilan ba sila sa religious practice nila? Hindi. Kasi that is what the Constitution is all about. It's about recognizing our freedoms and our rights. Protecting our rights. Anong ginawa kay Senyor Aguila? Hindi siya pinapansin hanggat hindi lumabas yung krimen. Nung lumabas yung krimen, doon siya pinansin. Kasi may ginawa na siyang krimen. So hanggang dito lang po muna tayo for today, mga kutsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Alright, so God bless everyone. See you next time. Bye.